Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction na opinion ngayon itong post ng Masang Pilipino. Isinare lang nila itong viral post ni Mr. Ramon Tulfo na kung saan nadamay pa ang Pangulo na pag-usapan tuloy nalaman ng karamihan na ang Pangulo is parang hindi siya welcome pagpunta niya sa Manay, Davao del Davao del Norte ba yun? Davao Oriental pala, Manay. Nagmamalasakit itong Ramon Tulfo sa Pangulo dahil hindi daw maganda ang ginawa ng kanyang mga kababayan sa Manay, Davao Oriental. Ito ang post niya, oh. Post ni Ramon Tulfo. Anong ginawa ninyo? Sabi niya, sa halip na matuwa kayo at suklian ang kabutiang loob ni BBM, ay nagsigaw-sigaw kayo ng Sara, Sara. So, ito, hindi ko na sana alam kundi dahil dito sa post ni Ramon Tulfo O ngayon, usap-usapan sa social media, viral na ito, ang dami nang nag-share. Ang dami ko nang nakitang post tungkol nito. Ito, tinignan ko ito. Itong shinare ng Masang Pilipino. Ang daming nag-react ko. People who reacted. 95,000 people who reacted. 70,000 ang tumatawa. Ang nag-like lang is 19,000, nag-love is 1,500. So, ibig sabihin, halos 85% ang tinatawanan itong post ni Ramon Tulfo plus ang Pangulo na rin dahil parang nakakahiya yun Presidente ka tapos sisigawan ka nila ng Sara, Sara. Ito, taga Manay pala itong mga Tulfo. I don't know kung dyan ba na ipanganak o dyan ba lumaki. Basta taga Manay ako. Ano ba kayo? Pakita naman kayo ng fineness. Medyo masama pa nga ang dating malayo kayo kasi sa sibilisasyon Mga taga-bundok kayo, parang ganun pa ang kanyang dating. Talagang dinipensahan niyang Pangulo. Irespeto nyo naman ang Pangulo. Kalimutan nyo muna ang politika. Ganon ang kanyang punto. Nagpapakita siya ng pagka-concern. Nag-alala dahil nalindol kayo, kaya binisita niya kayo. Magbasa tayo sa mga comments. Karma Israel. Anong gusto mong gawin ng mga taga Mindanao? Palakpakan nila si BBM? Sa halip ng mga ginawa niya sa ama ng Mindanao na si PRRD na ipinagkanulo nila sa mga kamay ng dayuhang bansa, Mr. Mon Tulfo, di ko maintindihan kung talaga bang may utak ka. Dapat expected na yan. Mindanao Davao pa. Nung kampanyahan, nung bago mag-eleksyon nung May 12, may mga naka-schedule ng rally sa Mindanao, Jensan, Cotabato, parang ano pa yung Kidapawan ata. Biglang kinansel. Bakit? Naramdaman nila yung galit ng taga Mindanao. Mayroong mall opening. Anong mall ba yun? KC. Mall of KC sa Cotabato. Nabalitaan ng mga taga Cotabato, mga kaibigan nating, kapatiran nating mga Muslims. Nabalitaan nila na pupunta daw si BBM doon sa opening ng mall. Nako, dumagsa ang mga tao doon. Hindi para mag-mall, kundi para ipakita ang galit nila kay BBM during that time. Dumagsa. Mga tao, nasaan si BBM? Dahil
Ang iba nga sabi, babatuhin namin ng kamatis at itlog. Kayo pong taga Luzon, Mr. Tulfo, huwag niyong ipagbawalang bahala ang sentimento ng taga Mindanao. Ako, taga Mindanao ako. Galit pa kami sa ginawa ng administrasyong ito sa aming minamahal na Tatay Digong. Kaya, kung magpunta kayo, lalo na itong administrasyon ito, magpunta sa Mindanao at sigawan kayo ng Duterte, Sara, whatever, tanggapin nyo. That's part of freedom of expression. Gusto nilang suportahan si Sara. Ayaw nila kay Marcos. Tapos ipilit mo na galang, no way. Kahit ako, makita ko ang Pangulo. Kahit saan dito sa Mindanao, sisigaw ako ng Duterte. Ganun lang. Oh, what's wrong kung sisigaw ako ng Duterte? Ipakita ko ang pagmamahal ko sa mga Duterte, lalo na kay Tatay Digong. Mayroon ba akong na-violate na batas? Oh, presidente nga siya. Ba't ako, wala na akong whatsoever sa kanya. Yon, dahil sa ginawa niya, one of the most unforgettable events in my life, March 11, 2025, noong ipakidnap ng administrasyong ito ang minamahal nating Tatay Digong. Kaya mabuti, nagsalita itong si Ambassador Locsin ng ambassador natin sa United Kingdom. Sampal sa mukha yun. Sabi niya nga, PRRD was not arrested by ICC but he was kidnapped by Filipinos. O ano, matutuwa kami sa pangingidnap niyo sa aming minamahal na Tatay Digong? No way. Kaya, wag na kayong ano dyan, Mr. Tulfo. Wag niyong pilitin ang mga tao dito sa Mindanao. Hindi lang Davao Oriental yan. Punta kayo sa iba pang lugar sa Mindanao. Tingnan natin kung anong mangyari. Sisigawan kayo ng Duterte. Oh. Sinita Sandoval, di man gyud sila plastic, sir. Pinakita lang to. Mars Pence, magbuot man ka, Carl. Magbuot. Mamugos ka. So, salamat sa mga taga Davao Oriental na nagpakita ng pagmamahal sa mga Duterte. Next time, pagbisita ninyo, ipaghanda nyo yung sarili nyo na sigawan ng Duterte o Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Kung karon mao na niyang matagaan og yero. Naso si ate. Salamat siya sa Ginoo kay matagaan og yero. Mao na ni ang balay ni ate nga buslot na gyud kung muulan, so tuluan na gid sila. So luigid kay sila nga ate kung dili mailisan ang ilang yero. So mga buslot na gid kaayo og tuluan na gid kayo kung muulan. Ate, ang sa imong masulti nga natagaan kag yero nga nakitang gyud nga sa ang imong balay, so buslot na. Akong masulti, dagan kaayong salamat unang-una sa Ginoo kay sa 15 na mo katuig nga pagpuyo ay pagyud mi naka ilis og sin. So 15 years na diay ni ang inyong balay busa na inani na. So 15 years na daw diay ni siya ang ilang balay ni ante. So nganong karon pa man mo makapuli so giyero ate nga 15 years naman nga na-damage ang daot ang inyong yero. Karon pa gyud mi naka ilis kay kuan wala gyud mi kwarta nga ipalit og yero. Kay nga among pagpaningkamot ko to bra sa pagkaon. So na kay anak ate? Naa duha. Kay anak duha. So pila imong edad ate? 38. So asa na imong bana ate?
mag-uuma ra akong bana. So mag-uuma lang siya. So nagtrabaho siya karon ate. Trabaho. So nagtrabaho ang imong bana. So salamat kaayo sa Ginoo ug sa nag-sponsor. Dili na gyud tulo amo. dili na gid katuluan. Sige te. Salamat pod.